Nagluto nga ako ngayong araw ng munggo na may pansit at chicharon. Sinisiguro ko na marami na namang marites na maglalaway dito. Kaya bumiyahe na nga agad kami papunta sa palengke para bumili nga ng mga gagamitin namin. Sumama nga pala si Lisa papunta sa palengke. Buntot yarn. Wala, charot lang. At maya pa natatanaw na nga namin yung palengke na aming pagbibilhan. Naghanap nga lang din ako ng parking ng aking sports car. Ano daw? Sports car? Meron ko ba nun? Hindi, joke lang. Hindi pala sports car. Taxi lang meron ako. Tapos meron din ako mabait at magandang asawa. Oy, maganda daw siya. Kakasinan na ako niyan mamaya ng pa-scatter. Tapos napakangas ng palengke dito sa Kalapan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang daming tao namimili ata. Tapos pagpasok mo pa lang, ang daming paninda. Malamang palengke yan. Ala naman mga artista ang nandyan, diba? Kaya ang ginawa namin ay bumili na lang kami. Dahil munggo nga ang lulutuin namin ngayong araw, kaya munggo na lang binili namin. Siyempre, alangan naman yan talong. Pero sa susunod guys, pag ang lulutuin namin isda, karne ang bibilhin ko. Tapos sa part na ito ay naabot ko nga yung paminta. Pakiramdam ko kasi isa rin ito sa nagpapasarap sa pagmamahalan namin. Ay! Maya pa nung makumpleto na namin yung aming bibilhin ay pumunta na nga kami sa bintahan ng uling. Bibilhin nga pala naming uling ay uling na bao para matagal mapudpud. Gamit din kasi naming kalan ay kalan de blower. Pag kasi yung uling na kahoy ang aming binibili ay ang bilis rin maubos. Talagang 50 pesos nga pala ang balot niyang uling na yan. Pauwi na nga sana kami kaya lang nalimutan ko nga itong chicharon kaya bumalik kami para bumili ulit. Pero kung sakaling mga jowa nyo ay kayo iniwan ay huwag nyo nang babalikan kasi hindi nyo na deserve yan. Uwi na kami guys, dalawang balot na uling, 100 pesos. Chicharon at saka munggo, atresyados. Nang umuwi nga kami ng bahay, nakita ko si Kinkin na nagmumukmuk sa isang gilid. At itinanong ko nga kung bakit siya malungkot. Sagot niya ay iniiwan daw namin siya. Nakakaawa naman ang itsura ng batang to. Kala mo naman talaga ay inapin ang husto. Makailang saglit pa ay naghiwa na nga ako ng mga rekado para maumpisa na nga yung mga lulutuin ko. Sibuyas at bawang lang ang rekado niyan. Ginisang munggo, sasarap na panigurado. Tapos nating hiwain lahat, ay unahin nga natin tong bawang. Imikos-mikos natin ang panandalian. Isunod na rin natin yung sibuyas dyan. Nag-add na rin ako dito ng pork cubes para naman mas malasa. Nilagang munggo ay malambot na. Handang-handa na rin yan para igisa. Pala yung amoy pa lang yan ay pwede nang iulam. Kaya ako habang nagluluto ay may kinakain ng kanin. Kaya ang gusto naman itong si Lisa ay yung may hinihigo. Kaya naman dinamihan ko na to ng sabaw. Hindi miswa usutanghon nga ang aking inilagay kundi bihon na lamang. Bukod kasi sa mas marami at mura, gusto rin namin ang lasa nito. Kukuhanin ko na ang chicharon na panlahok. Yung batang nagmumukmok ay inuupa ka na pala yung aking panlahok. Anong ginagawa niyo? Ba't kinain niyo ng panlahok ko sa ulam? Ha? Yan, suspect. Inuupa ka na agad yung panlahok ko. Oy, Kinken, sino na nag-ubos? Oh, ba't ikaw ang nakawa dyan? Ha? Huling-huli na at may ebidensya ay talagang tumatanggi pa. Manang-mana ka talaga sa iyong ama. Ay, ako ata. Hinango ko na rin yung akin niluluto. Kaya yung chicharong tira-tira ay akin ang inilagay. Huwag mo nang pagandahin. Pwede na yung ihain. Pagkatapos kung magsando, kumain na rin kami. Tingnan nyo naman kung gaano sila ganahan. Siyempre si Lisa ang unang tumikin dyan. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yan. Subo nyo dyan. Bagay nga naman kahit anong ulam, ganyan na kumain yan. Sumunod ng tumikim ay itong si Ranskyle. Sa lakas din kumain yan ay talagang may pinagmanahan. Ako na may natutuwa dahil kanilang nagustuhan yung akin nilutong ulam. Ay siya, hanggang dito na lang. Baka ako'y makalimot pang magpaalam.